Sa silid-aralan ng ika-12 baitang Section A, habang nagtuturo si Binibining Cruz kaugnay sa asignaturang Ang Buhay ni Dr. Jose P. Rizal. Sa umpisang talakayan pa lang, marami ng katanungan ang kanyang mga mag-aaral hinggil kay Rizal. Magandang araw din sa inyo mga bata. Simulan na tayo sa ating talakayin patungkol sa buhay ni Rizal. Simulan natin nung siya ay bata pa at tinuturuan siya ng kanyang ina na magbasa ng Kastila. Subalit wala siyang ganang makinig. Maaari po bang malaman kung bakit ayaw ni Rizal makinig sa itinuturo ng kanyang ina? Dahil hindi niya naiintindihan ang katanggang sinasambit ng kanyang ina. Si Ina ang una kong guro. Totoong nagtiyaga siya upang ako'y matutong sumulat at bumasa. Isang gabi, tulog na ang aking mga kapatid pati na rin si Ama. Kami na lamang ni Ina ang gising sapagkat ako'y may leksyon pa sa pagbasa. Di pa man ako ganap na nakakaunawa ng Kastila, pinagbabasa na ako ni Ina. Pepe, nasa ang isip mo, iho? Wala dyan sa binabasa mo, tama ba ako? Opo. Bakit? Hindi ko po kasi maintindihan ang aking binabasa. Pinaliwanag ko naman sa iyo, hindi ba? Sinasanay natin ang iyong pandinig at pagbigkas sa Kastila upang makaagapay sa iyong pag-unawa. Kapag hindi mo maintindihan, magtanong ka. Pinagalitan niya ako hindi lamang dahil hindi ko pinagbubuti ang aking pagbasa, kundi dahil ginuhitan ko ng larawan ang mga pahina ng aklat. Pakinggan mo akong mabuti. Pakinggan mo ang aking pagbigkas. Mahusay bumigkas ng Kastila si Ina, ngunit ilang saglit lamang, ayun, wala na naman ang aking isip sa leksyon. Buti na lamang may 2 gamo-gamo na tumawag ng aking pansin, na wala ang aking antok. Pinanood ko ang mga gamo-gamo at napansin iyon ni Ina. Sa halip na ako'y kanyang pagalitan, sa ikalawang pagkakataon, sinabi niya sa akin, Hay hala na, babasahan kita ng isang kwento. Labis na nabahala ang inang gamo-gamo sa kalikutan ng kanyang anak. Anak, wika ng inang gamo-gamo. Huwag kang pakalalapit sa apoy. Bakit po, ina? Tanong ng anak na gamo-gamo. Mapanganib. Ang apoy ay lubhang mapanganib. Subalit, ina, ako'y naaakit sa kanyang liwanag, sa kanyang init. Kaya't ganun na lamang ang pag-aalala ni inang gamo-gamo. Para sa kanyang anak na patuloy sa pagtatangkang mapalapit sa apoy ng lampara. Anak, huwag matigas ang ulo, anak. Kapag labis kang naakit ng apoy at ang pakpak mo ay nadapian nito, ay nako, masusunog ka at mamamatay. Hindi nagpatigil ang batang gamo-gamo. Hindi siya nakinig sa payo ng ina, kaya't sa isang iglap, hinagkit ng apoy ang kanyang pakpak. Dagling bumagsak ang batang gamo-gamo. Sunog ang pakpak at wala ng buhay. Di agad ako nakatulog noong gabing yaon. Matagal kong pinag-isipan ng sinapit ng batang gamo-gamo ang inakit ng liwanag na sa kabila ng pangangaral na huwag magpakalalapit, ay lalong sumuong sa apoy. Sa aking paglaki at pagkaisip, lalong makabuluhan ang sinapit ng batang gamo-gamo. Di siya natakot na tuklasin ang katotohanan. Sukdulang manghulugan. Ang ultimong pagpapakasakit, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan, para sa higit na nakararami. Naunawaan ba ng lahat? Sige, ipagpatuloy natin ang ating talakayan ng taong 1869. Pumunta si Rizal sa Binyan para simulan ang kanyang pag-aaral sa pribadong paaralan ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Unang araw pa lamang ng kanyang pasok ay napahiya na siya. Dahil ang alam lang niya na salitang Kastila ay ang mga basic lamang. Kaya, kinutya siya ng kanyang mga kaklase. Nagalit si Rizal, kaya inayan niya ang mga ito na maglaro ng larong hukbo. Nanalo naman si Rizal. Dumako na tayo nang si Rizal ay nag-aral ng sekundarya sa Ateneo. Binibini, maaari po bang malaman kung bakit Rizal ang apelyadong dinala ni Pepe nung pumasok sa Ateneo? Sige mga bata, panoorin niyo ito. Simula ngayon ay hindi mo na maaaring gamitin ang apelyedong Merkado.
Masyadong mapanganib para sa iyo. Madadamay ka sa paghihiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit po? Ipinanukala ni Gobernador General Claveria na ang bawat pamilya ay pumili ng bagong apelyido mula sa listahan ng mga apelyidong Espanyol. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti at huwag mong ikahiya ang pamilya natin. Okay guys, naintindihan ba ng lubusan kung bakit Rizal ang apelyidong ipinadala kay Pepe sa paaralang Ateneo? Binibini, maaari po bang malaman kung may karugtong pa ang palabas na iyan? Oo naman, meron. Ang pag-aaral ni Rizal sa Ateneo. Maaari po ba nating ipagpatuloy ang panunood, Binibini? Oo naman, mga bata, basta tahimik lang sa panonood na. Nang si Rizal ay tumungo sa Ateneo kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Pasiano. Nandito na tayo sa harapan ng paaralang Ateneo at dito ka mag-aaral. Magandang araw. Anong pangalan mo? Jose Rizal po. Jose Rizal, di ka na namin tatanggapin ang iyong admission sa aming paaralan sapagkat mukhang maliit at masakitin ka. At saka huli ka na dumating dito sa aming pagtala. Sige po, maestro. Maraming salamat. Nanlumo si Rizal at malungkot na umalis. Nakita siya ni Manuel Ceres Burgos at tinanong siya sa nangyari. Rizal, At tutulungan naawa kitang ito makapasok sa kanya. Ateneo. Talaga po, maraming salamat po. Nakapasok nga si Rizal sa Ateneo at masaya naman siyang mag-aaral doon. Alis na ng kanyang ina sa Universidad de Santo Tomas, siya mag-aral dahil baka matulad siya sa sinabi ng tatlong paring mapit ang Burgos. Ano po ang nangyari sa tatlong pari, Binibini? Manood tayo muli mga bata. Mahigit 300 taon mula nang skupin ng mga Kastila at misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nagmistulang batas ang kanilang mga salita na sinusunod sa buong kapuluan. Ang sino mang susuway kagaya ng tatlong pari ay malupit na Deben pinapahirapan saber el lugar at que brutal na Dejen pinapatay. repoder estos ideas radicales. Ideas liberales. Wala tayong kasalanan, Padre Gomez. Bakit nila ginagawa sa atin ito? Tanggapin natin ang katotohanan. Wala tayong dapat ikatakot, Padre Zamora. Kaya, gumawa ng kilusan na pinamunuan ng tatlong pari, ang Gumbursa, laban sa mga Kastila, ngunit sila ay dinakip. Ikinulong at pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa at doon natapos niya ang kanyang pag-aaral sa medisina sa Central University of Madrid kasabay ng pagkuha niya ng lisensya sa larangan ng Pilosopeya noong Hunyo 11, 1889 na may rangko na sobresaliente o excellent. Sa pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas ay itinatag niya ang samahang La Liga Filipina na may layuning pagkakaisa ng buong Pilipinas, pagtataguyod ng mga reforma, pagbibigay ng suporta sa edukasyon, agrikultura at komersyo, Para sa ikaunlad paglaban natin. sa anumang uri Tama! ng Kailangan karahasan natin at yan di para magkaroon makatarungang tayo ng gawain, boses. at pagbibigay ng Mabuhay proteksyon ang at La Liga tulong ng Filipina! bawat kasama. Mabuhay si Dr. Rizal! Habang nasa dakitan si Rizal, ay isang hilaga kanyang nakilala na kasama ng kanyang kliyenteng si George Slover. Eto pala ang kanyang anak-anakan mula Ireland na ang pangalan ay Josephine Bracken at nagkamabutihan silang dalawa.
Hi there! I am Josephine Fragan from Ireland and you must be Rizal. Ireland. Now I won't be surprised. Women in Ireland are really beautiful. By the way, I'm Rizal. Please have a seat. Thank you. Sa gabi ng bisperas ng pagbaril kay Rizal ay isinulat niya ang tulang Mi Ultimo Adios, My Last Farewell. Adios, patria adorada, Rion del sol querida, perla del mar oriente, nuestro perdido idem. A darte voy alegre, la triste mostra vida, y fiera más brillante, más fresca, más florida, también por te ladera por tu bien. Nakakaawa talaga yung isa, hindi ko ba? Ma'am, paano siya ba Oo naman. Bumisita sa kanya ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Trinidad o mas kilala sa tawag na Trineng. Anak ko, Ina, anong nangyari sa'yo? Bakit ganitong kinahinatnan ng buhay mo? Ayokong mawala ka, anak ko. Mahal ko. Ina, ito ang aking tadhana. Ang nangyari sa akin ito isa lamang sakripisyo para sa inyo at sa ating mga kababayan na pinagmamalapitan ng mga Kastila. Trineng, kunin mo ito. May nilalaman yan sa loob. Opo. Noong Hunyo 12, 1878, nakamit ng bansang Pilipinas ang tunay na kalayaan mula sa kamay ng mga Kastila. Taong 1901, idiniklara ng Taft Commission si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda, o mas kilala sa tawag na Dr. Jose P. Rizal, bilang pambansang bayani ng Pilipinas. At tuwing sasapit ang araw ng ika-30 ng Disyembre ay inaalala ng mga Pilipino ang kabayanihan niya. Can we talk about